Good morning, church! Ilang tulog na lang at atin na pong family camp. At yung iba hindi na natutulog. Excited po ba kayo na magkaroon po tayo ng camp dito sa ating simbahan? Okay, kung excited kayo, tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon to worship you. Yung po bang masamba talaga namin kayo sa espiritu at katotohanan. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Kailangan namin ng inyong salita para tumatag ang aming pananampalataya. Kailangan namin ng inyong salita para kami mahamon. Kailangan namin ng inyong salita para umayos ang aming mga buhay. Kailangan namin ng inyong salita dahil ito po yung aming pagkaing espiritual. Hindi lamang kami mabubuhay sa tinapay, kung hindi kailangan namin ng inyong salita. Panginoong Diyos, hinihilingan po namin at nagsusumamo kami ngayong umaga, ang banal na Espiritu, ang siya pong manguna sa amin, mangusap sa amin, magpaunawa ng lalim ng inyong salita, mag-interpret ng inyong salita na ayon sa inyong kalooban. Kami inyong linisin, patawarin sa aming mga kalikuan. Kami, Panginoon, yung mga taong nagkakamali na nangangailangan ng inyong awa at pagpapatawad. Kaya panalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, kayo ang aming mabigyan ng kaluguran, wala nang iba, kayo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Puna po tayong lahat. Okay. Kinat nyo ba? Kinat? O, ikat nyo na lang. Ang tawag doon, komersyal. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon, doon pa rin tayo, paano sila naging aral sa atin ngayon, kumukuha tayo ng mga Bible character, Old Testament, tapos, tinitignan natin kung ano yung magiging aral sa atin ngayon. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ay itong si Enoch. Ang title natin ngayong umaga, Enoch, His Turning Point. His Turning Point. May mga Kristiyano, nung ma-save sila, hindi na kailangan ng turning point eh. Talagang nagtapat na kagad sila sa Panginoon. Nung sila ay ma-save, maintindihan nila yung kaligtasang tinanggap nila, nung sila ay maging Kristiyano at maging anak ng Diyos, hindi na kailangan ng turning point. Sila ay nagpatuloy na, naging tapat na. Di ba si Pablo ganun? Nung ma-save, tuloy-tuloy na, hindi na mapigilan. Ngayon, hindi lahat ng istorya ay katulad ng istorya ni Apostol Pablo. May mga istorya ng mga Kristiyano, nung ma-save, kinakailangan pa nila na magkaroon ng turning point para sila ay magpakatino, maging faithful, at sumunod na talaga sa kalooban ng Diyos. Are you with me? Ito nakakalungkot. Kung minsan, yung turning point ng mga Kristiyanong ito, mahapdi, masakit, iiyak ka talaga, mag-iisip ka talaga, mare-revive ka talaga. Kasi kailangan, Brother Jaime, ng turning point para tumino. Are you listening? Tanong, nangyari na ba sa atin to? Magbibigay po ako sa inyo muna ng halimbawa bago tayo pumunta kay Enoch. Una po, ito pong prodigal son. Ano ang naging turning point ng prodigal son para tumino na isip niya at yung kanyang pamumuhay? Nung maranasan ng prodigal son na magutom, nung bang nilustay niya yung pera ng kanyang magulang, yung kanyang mana, at nung malustay na, sabi ng Bible, wala na siyang makain dahil naging tagutom doon sa lugar na kanyang pinuntahan. At nung wala nang makain, nag-alaga siya ng baboy, at ang pagkain na lang niya, yung pagkain ng baboy, yung darak. Sabihin niyo nga po, darak. Hindi po yung bato yon, hindi po yung wrestler yon, ano? Yung darak. Alam nyo, tumumpak ang kaisipan nitong prodigal son nung magkaroon ng paghihirap sa buhay
Anong kaisipan ng tumumpak sa kanya? Etong kaisipan, sabi niyong prodigal son, doon sa amin, sa tatay ko, yung mga alipin doon, yung mga servant doon, masasarap ang kinakain. Di ba tumumpak ang isip niya? Ibig sabihin, mas maganda ang tratuhan doon sa kanila. Bakit kasi lumayas-layas pa? Bakit kasi lumayo pa sa ama? Bakit kasi nagpakasisit pa sa kamunduhan? Kuminsan ganon. Kapag ikay nakasisit sa kamunduhan, sa kasalanan, doon ka hambalusin ng Diyos para maging turning point na yan, para ma-realize mo na mas magandang sumusunod sa kalooban ng Diyos kaysa sumusunod sa mundong ibabaw o sa makamundong gawain. Are you listening? Akala nyo lang masarap ang buhay na patiktok-tiktok kayo? Akala nyo lang masarap ang buhay na pa-boyfriend-boyfriend kayo ng lihim? Akala nyo lang yung hindi kayo sumusunod sa patakaran ng simbahang ito, sa patakaran ng mga magulang nyo? Akala nyo masarap na buhay yun? Pag kayo hinambalos ng Diyos at yan ang gawing turning point ng Diyos sa buhay nyo, ewan ko na lang, pag hindi nagtino ka, are you listening? Huwag nyo nang subukan. Mapapahamak buhay mo. Alam niyo, talagang gagawin talaga ng Diyos ang turning point. Dahil ayaw ng Diyos na sinasayang lang natin ang buhay natin sa makamundong gawain. Yung bang akala mo walang kasintahan ngayon, walang boyfriend, inililihim, tapos unbeliever pa. Akala niya masarap yung buhay na ganyan. Ang buhay na yun, ang tawag doon, wala sa kalooban ng Diyos. Di ba ganyan ang isip ng prodigal son? Akala niya masarap na buhay yung kukunin yung pera, mag-iinom, mambababae, etc. Yun ang isip niya nung umalis siya eh. Pero nung hinambalos na ng Diyos ng kahirapan, tumino ang isip eh. Na-realize niya na mas masarap pa talaga doon sa piling ng ama. Mas masarap pala yung kasama mo yung ama mo. Kasi ang sabi niya, yung mga alipin nga doon, masarap ang pagkain eh. Ibig sabihin, siya na anak, may milk tea, may french fries, may pizza, may sardinas. By the way, napag-usapan po namin yung mga kakainin sa camp. Upo, kalabasa, talong, sitaw, okra, ampalaya, saluyot, kulitis, second, first, second, at saka third. Katin pa kaya kayo? Pagkain lang ang dahilan, hindi mo umatin, mababaw dahilan mo. Dahil ang pinakadahilan dapat natin, makarinig ng salita ng Panginoon, na magpapalakas ng ating pananampalataya because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ito na nakasulat na sa Bible ito eh. Nung ma-realize niya na mas masarap talaga yung nasa piling ng Ama, mas masarap talaga yung nasa kalooban ng Diyos, na-realize niya ito eh. Kailan niya na-realize? Binigyan ng Diyos ng turning point. Sabihin niyo nga po, turning point. Another Bible character. Ito, pasama-sama ito sa Panginoon nung siya'y maligtas. Pero alam nyo, itong babanggitin natin na pangalawa, nagkaroon din ng turning point. Anong turning point? Ipinahiya ng Diyos sa kanyang mga kayabangan. Biruin mo, Kristiyano, mayabang. Kasama ang Panginoon tapos mayabang. Gusto ba ng Diyos na tayo mayabang? Let's read. Sabi ng Panginoon, Matthew 26:31. Then said Jesus unto them, bago tayo pumunta kay Enoch, then said Jesus unto them, all ye, how many? Lahat kayo na mga disipulo,
shall be offended because of me this night. Lahat kayo nakasama ko, kayong mga apostol kayo ng mga 12 o 11. Di ba? 12 pa, buhay pa si Judas dito, Kayong 12, ma-open kayong lahat sa akin. Because of me this night, for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Verse 32, but after I am risen again, I will go before you into Galilee. Verse 23, ito na po yung sinasabi kong mayabang. Peter answered and said unto him, though all men shall be offended. Nagturo, lahat ma-opened. Because of thee, yet will I never be offended. Panginoon, excuse mo ko sa inool mo. Sila lang yon. Ako hindi ako ma-open sa'yo. Sila lang yon. Sila ma-open sa'yo. Pero ako, no! Amen? Excuse mo ako dyan, Lord. Hindi ako tulad ng mga madaling ma-open dyan mga yan Yung mga yan, tao lang tinitingnan, na-open talaga yung mga yan Pero ako, sabi niya, yet will I never be offended. Verse 34, Jesus said unto him, verily I say unto thee, that this night, before the cock crow, bago tumilaok ang manok, thou shalt deny me thrice. Alam nyo, ang Panginoon na nagsabi kay Peter, Pedro, bago tumilaok ang manok, i-deny mo ako ng 3 beses. Panginoon na po ang nagsasalita nito. Alam nyo, itong si Pedro, sumagot ulit. Anong sagot? Peter said unto him, though I shall die with thee, yet will I not deny thee. Talaga. Panginoon, kahit ako mamatay na kasama man ako po, hindi kita i-deny. Yabang, no? Panginoon ay nagsabi, kukontrahin pa. Matapang. Parang sinasabi dito, over my dead body, hindi kita i-deny. Alam nyo, naka-influensya Peter. Ano nakalagay sa susunod? Likewise also said all the disciple. Naka-influensya pa ng tapang, Yun din ang sinabi ng lahat ng disipulo. Kami rin, di rin namin kayo di-deny, Panginoon, di rin kami. Di rin po. Pero niya mga kapatid, to make the long story short, 3 beses na i-deny ni Peter ang Panginoon. At yun ang naging turning point para si Peter umayos. Are you listening? Kaya alam niyo, yung kayabangan talaga ayaw ng Diyos. Ipinahiyan ng Diyos sa kanyang kayabangan. Di po ba? Hindi pala talaga siya willing mamatay. Nakasama ang Panginoon. Nung tinatanong pa lang ng mga tao, di ba kasama mo yan? Ay, hindi ko kasama yan. Di ba kasama mo yan? Ay, hindi ko kasama yan. Di ba kasama mo yan? Ay, hindi ko kasama yan. Tiktilao. Sabi na ng manok. Tsaka pa lang niya na-realize, yung sinabi ng Panginoon, walang mintis, walang labis, walang kulang yung propesya ng Panginoon kay Peter. And then, ano nangyari? Nawala yabang ni Peter. Di po ba nawala yabang? Bumalik na lang sa pangingisda. Ang ginawa ng Panginoon, pinuntahan sa pangingisda at ikinomport
tinanong uli, Peter, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Peter, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Pakaanin mo yung aking tupa. Yun ang naging turning point ni Peter. Para si Peter, tumumpak ang kaisipan at magpakumbaba. Alam niyo ba sa sulat ni Peter, may nakasulat doon na pagpapakumbaba. Kasi naging turning point sa kanya yun eh. Are you with me? Kung minsan ingat tayo sa mga salita nating tapos. Baka tapusin tayo ng Diyos dyan. Are you listening? Yung bang, lahat ng sasabihin ko dahil ito sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kung luluubin ng Diyos at tulungan ako ng Diyos, magtatapat ako sa Diyos. Kung luluubin ng Diyos at tutulungan ako ng Diyos, tatapusin ko first fruit ko. Kung luluubin ng Diyos, sa biyaya ng Panginoong Diyos, magtatapat ako sa aking tithes and offering. Bigyan nawa ako ng Diyos ng awa, ng kabutihan, na ako'y makapagpatuloy at maging tapat sa Panginoon. Hindi yung, hindi kita i-deny. Hindi kita iiwanan, Panginoon. In fact, pinatunayan pa nga ito ni Peter nung tinaga niya umuhuli sa Panginoon eh. Pero hanggang doon lang yon. Pero yung pag siya na pala yung tatagain, ayaw na niya. Hindi pala totoo na kahit pumatay ako nakasama ka, hindi kita i-deny. Amen? Church, minabuti ng Diyos na gawin ito sa mga taong ito para magkaroon ng turning point. Turning point is important. Don't miss it. Amen? Alam niyo kung ano ang purpose talaga ng turning point? Huwag tayong magsayang ng buhay na hindi tumpak yung paglilingkod natin. Huwag tayong magsayang ng buhay na hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong magtatampo sa Diyos pag binagsakan tayo ng Diyos ng turning point. At iba-iba tayo ng turning point. Amen? Depende sa dealing ng Diyos sa atin, pero the main purpose and main goal ng turning point, umayos yung buhay natin. God is good? Pinaparusahan lang ba tayo ng Diyos? Ipinapahiya lang ba tayo ng Diyos? Ginugutom lang ba tayo ng Diyos, katulad ng prodigal son? Ipinapahiya lang ba tayo ng Diyos, katulad ni Peter? Binibigyan lang ba tayo ng sakit ng Diyos ng walang dahilan? No! Sometimes, ibinibigay ng Diyos yan, ibinabagsak ng Diyos yan, para maging turning point sa ating buhay. Kaya huwag tayong maninisi, huwag tayong magre-rebelde sa Diyos, huwag tayong magtuturo kasi kasalanan niya to eh. Kasi kasalanan niya to eh. Kapatid, baka ang tawag dyan, turning point. Amen? Turning point. Kwento ko lang anak yung kwento nating dalawa. Okay lang ba? Okay. Meron po kaming karanasan kaming dalawa ni Brother Lester. Nung maliit pa po yung bata na yan, yung mama na yan pala. Nung maliit pa yung mama na yan, sabi ko, Lester, mag-pray ka sa pagkain. Aba, hindi nag-pray. Hindi ako sinunod. Ako pa naman ang anak ng Diyos. Di ba? Sino mang nagsitangkap, anak ng Diyos? Hindi yung nasa Davao. Hindi sumunod. Pumunta ron sa underground nila Jaime. Pagbalik, bukol dito. Hanggang ngayon, di pa naalis eh. Laki talaga ng bukol. Hindi pa umumpis, tignan nyo. Pumunta pa iba dito. Alam niyo, mula noon, naging turning point yun kay Lester, na tuwing ako ay may sasabihin at iuutos sa kanya, ginagawa niya. Amen? Kuminsan ang turning point masakit, pero para sa kabubuti natin. Amen? Turning point. Ngayon, dako tayo dito kay Enoch. Ano ang naging turning point kay Enoch para lumakad sa Panginoon?
or kasama ng Panginoon. Let's open our Bible if you have Genesis chapter 5 verse number 22. Kung minsan yung turning point, yung masusunog yung amen? Yung sinaing. O di ba? Turning point yan para babantayan mo na yung sinaing. Di ba yung mga worst thing kang nagiging turning point para lalo tayo maging responsible? Genesis 5:22. Here's the turning point of Enoch. And Enoch walked with God. Here's the turning point. After he begot Methuselah. 300 years and begot sons and daughters. Ano ang naging turning point kay Enoch para siya ilumakad na kasama ang Panginoon? After he begot Methuselah. Number 1 point. What Enoch understood o undertook, serious parenthood. Parang ganito kapatid. Ganito kasi sabi ng Bible Noong maipanganak si Methuselah, siya lumakad, nakasama ang Diyos. Ay, ibig sabihin dito, Lester, pag sinabing walk with God, kasi yung bang namumuhay ka na sa kalooban ng Diyos. Nangyari lang yun sa buhay ni Enoch, nung siya'y namuhay na sa kalooban ng Diyos, nung siya'y magkaanak na ang pangalan ng kanyang anak ay Methuselah. Yun ang naging turning point ng paglakad niya, ng pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Yun ang naging turning point para tumino na yung buhay ni Enoch nung siya'y magkaroon ng ng lalaking anak. Na-realize niya at ginawa niya, naging responsible siya sa pagmamagulang. Di ba may naririnig tayo? Pambihira, 2 na anak mo, ayaw mo pang magpakatino. May anak ka na, ganyan pa rin yung buhay mo. Abay, nakakalimang anak ka na, ganyan pa rin yung buhay mo. Abay, hindi mo ba babaguhan? May mga anak ka na. Nakakarinig po ba tayo ng mga ganyang mga sinasabi ng mga matatanda? Ibig sabihin lang dito ng mga matatanda, ayusin mo na buhay mo kasi may anak ka na. What I'm trying to say mga kapatid, nung magkaanak si Enoch, may isang buhay na kailangang gabayan. May isang buhay na kailangan turuan. May isang buhay na kailangan makakita ng mabuting patotoo. May isang buhay na kailangan protektahan mula sa mga mundong gawain. May isang buhay na kailangang makakilala sa Panginoon. May isang buhay na kailangang maligtas. May isang buhay na kailangan lumago sa pananampalataya. May isang buhay na kailangan sumunod sa Panginoon. May isang buhay na kailangan ng serious parenthood. Kuminsan kailangan mo na magtipid kasi nadagdagan yung kukonsumo ng budget mo. May mga magulang kung minsan, may anak na, kung ano lifestyle, ganun pa rin. Kaya tuloy, nangungutang pa. Kasi nga, hindi nagsiseryoso sa pagmamagulang. Listen carefully. I pray to the Lord na maging turning point, lalo na ang mga mahal nating magulang, para tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Lagi nating consider, may tumitingin na sa akin. Paggising ko, gigising din siya. Ano makikita niya sa paggising ko?
Pag dumating yung sahod, maririnig niya, makikita niya kung paano ko binabudget yung pera. Nakikita ba ng anak ko na, anak, itong 10% tinatabi ko para sa Panginoon? Nakikita ba nila yan? Nakikita ba nila na talagang ikaw ay may lagyanan ng first fruit at pinagpe-pray mo na, Lord, matapos ko ito? Nakikita ba nila na paggising ng mga batang iyan, nakikita ba nila na tayo nakaupo, nananalangin, nagbabasa ng Bible? Kasi yung mga batang yan, kahit hindi mo turuan magsinungaling, lalaking sinungaling yan. Kahit hindi mo yan turuan ng mga pangit na ugali, pangit talaga ugali yan. Kailangan nila mga kapatid ng seryosong pagmamagulang. Meron pang ang kasabihan, ganito eh. Abay, kung kailan nagkaanak, tsaka nagbinata. Kung kailan nagkaanak, tsaka nagdalaga. Are you listening? Para trying to say, ibig sabihin, huwag malolosyang na tayo, hindi na tayo aayos ng forma. Yung bang, parang binata. Hindi po masama. But what I'm trying to say, nakikita ba nila sa bahay natin ang serious parenting? Okay. Are we serious concerning parenting? Madalas nating marinig ang mga katagang ganito nga. May anak ka na, magpakatino ka na. Amen? Itong si Enoch, ito ang naging turning point niya nung siya'y magkaroon na ng anak. Hindi babae eh, lalaki. Hindi ibig sabihin nito, mas lalo ako magpapakatino kapag ang anak ko lalaki. Hindi ibig sabihin nito, less ang pagpapakatino ko pag ang anak ko ay babae. Amen? Dapat po, like Enoch, ang naging turning point sa kanya, sa paglakad sa Panginoon, ay nung siya'y magkaanak na. Doon niya sinimulan nung magkaanak. Because practice makes perfect. Amen? Yung bang makagawian na habang baby pa si Matusila, ay magpe-pray na ako, magde-devotion na ako. Habang baby pa si Matusila, magbabasa na ako ng Bible. Habang baby pa si Matusila, aatin ako ng church. Habang baby pa si Matusila, aatin ako ng prayer meeting. Habang baby pa si Matusila, aatin ako ng camp. Amen? Nang ganun, masanay na yung sarili ko sa kabanalan na hindi na akong adjust kapag malalaki na sila. Hindi yung kapag malalaki na meeting na kayo mag-asawa. Maganda yung sanayin na yan natin yung ating sarili para paghahanda, para pag nagkaisip na yung bata, handa na rin tayo sa ating ginagawa. Are you with me? Doon nagsimula, di po ba? Kaya nung isilang si Matusila, laking tuwa ng magulang ni Enoch. Talaga tuwan-tuwa si Enoch dahil magpapakatino na siya. Amen? Hindi, wala nang adjust yun. Kasi sanay ka na eh. Lalo na yung prinsipyo mo, yung sinasabi nung Perma, pupunta sila sa Palawan. Sabi ko, di wala kayo sa Sunday. Sabi nung Perma, ay hindi po yun pastor ang aming upbringing. Meaning to say, yun ang nakita nila sa kanilang mga magulang. Are you with me? Magandang turning point ito, ano? Ako, wala pa akong anak, kaya hindi pa ako medyo nagpapakaano eh. Alam niyo yung mga bata, may old sinful nature yan. Patay ang espiritu niyan. Hindi ko konekta yan sa espiritu ng Diyos. Amen? Kaya ang tendency ng mga batang yan, sumisid sa kamunduhan, sumisid sa kasalanan. Hindi ang tendency ng mga bata ay magpakabanal. Tayo na Kristiyano, yun ang dapat nating inaatupag. Paghahanda,
sa anak. Amen? Sabi ng mga kapag daw nakikita ng mga bata, pag linggo hindi ka nagsisimba, ang tingin nila hindi mahalaga ang linggo. Tama po ba yon? Tama po ba yon? Kaya kung sasanayin natin, for the sake ng anak natin, kung talagang mahal natin yung anak natin, mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa anak ay yung anak ay makakita ng serious parenting. Serious parenthood. Amen? Yung bang yung talagang sasadyain mo. May term dun eh. Kalimutan ko lang. Yung sasadyain mo, ano sa English yung sasadyain? Yon. Intentional. Intention mo talaga na maging godly itong bata. Amen? Na itong batang ito, hindi ako sanay mag-short ng hanggang sakong. Kasi nagkaanak ka ng babae eh. Hindi ako sanay niyan. Sanay ako sa mga short na ganun. Pero dahil sa kanya, sisikapin ko na mamulat siya na sanay na akong mag-short na hanggang sakong. Short ba tawag doon? Alam niyo ba ang kalooban ng Diyos sa mga babae? Magbihis kayo ng bihis na mahinhin. Mahinhin ba yung hanggang dito? Hindi mahinhin yun eh. Anak ko, babae. Bagamat di ako sanay sa ganito, pero intention ko na makakita ito ng halimbawa sa akin bilang babae din. Are you with me? Magsusuot na ako maaga pa lang ng mga mahinhinang damit. Para paglaki nito, nakakamulatan niya na mayroong isang ina, ulirang ina, sa tahanang ito na may bihis na mahinhinan. Amen? Mga tatay ha, yung mga asawa nyo, amen? Seryosohin nyo yung mga asawa nyong babae, amen? Pangaralan nyo, amen? Huwag kang lalabas na ganyan ang suot mo para kang magsuswimming sa Boracay. Kahit nga mag-swimming ka sa Boracay, di dapat suot yan eh. Amen? Sabi ko sa aking may bahay, sa pinakamamahal kong may bahay, kinompronta ko yan noong fasting. Sabi ko, dapat matik na pastor's wife ka, dapat alam mo na kagad kung ano isusuot. Amen? Amen? Dapat nakapaldang mahaba, naka-jogging pan sa loob, turning point. May buhay na tumitingin sa atin. Ginagawa tayong halimbawa. Ginagawa tayong role model. Gagayahin ko ito. Meron po akong quotation na babanggitin sa inyo. Ni-research ko kung sino ang author nito. Ang author nito, ang pangalan, unknown. Author, unknown. Di ba ang author? Di si unknown. Walk a little slower. Daddy, said a little children so small, I'm following in your footstep and I don't want to fall. Ayoko, Daddy, na bumagsak ako. Sometimes, your steps are very fast. Sometimes, they're hard to see. So walk a little slower, Daddy. For you are what? Leading me.
someday, when I'm all grown up, you're what I want to be. Gusto ko, Daddy, maging katulad mo. Yung lakad mo, yun din ang lalakaran ko. Yung ginagawa mo, yun din ang gagawin ko. Yung sinasabi mo, yun din ang sasabihin ko. Yung plano mo, yun din ang plano ko. I remember, itong mga batang ito na dinadala ni Sister Nora nung maliliit pa, umuwi ng bahayan. Yung isa preacher, yung dalawang magkapatid, si Lenlen at si Eton, ang taga-amen. Kasi kung ano ang nakikita nila, yun ang kanilang gagayahin. You're what I want to be. Then I will have a little child who will want to follow me. Pag nagkaanak ko, gusto ko yung anak ko susunod din sa akin. Kasi sinundan kita. And I will want to lead just right. And know that I was true. Alam ko, Daddy, tama yung ginagawa mo. Yan ang maayos na buhay. So walk a little slower, Daddy, for I must follow you. Amen? Ano ibig sabihin nito? Dahan-dahan tayo sa ating mga sinasabi. Dahan-dahan tayo sa ating mga ginagawa. Dahil mayroon ng nakatanaw sa atin. Please, kung kayo'y mag-aaway, huwag nyo na ipakita sa kanila. Baka yun pa ang gayahin nila. Kaya church, walk a little slower nang masundan tayo ng ating mga anak. Yun ang naging turning point. Another thing, and Enoch walked with God after he begot Methuselah. Number 2 point, what Enoch understood. The meaning of Methuselah's name. Ano po yung meaning ng pangalan ni Methuselah na nung ipanganak na siya, naiintindihan ni Enoch dahil sa pangalan ng kanyang anak na Methuselah, meron siyang realization, meron siyang naiintindihan because of the meaning of the name Methuselah. Ano ba ibig sabihin ng Methuselah? Here's the meaning. Methuselah means man of the dart. When we say dart, yung arrow. Man of the dart, when he dies, it shall come. Pastor, ano ba ibig sabihin yan? Man of the dart, at pag daw siya ay namatay na, it shall come. Yung dart daw darating lang, pag namatay si Methuselah. Ano ibig sabihin nito? Here's the meaning. When Methuselah died, God's judgment would come. Tatanungin ko po kayo. Andyan pa po ba kayo? Question. Anong chapter yung binabasa natin ngayon sa Genesis? Kailan yung flood ni Noah? 6? Chapter 6. Meaning, itong si Methuselah, ang magiging kalendaryo, yung buhay ni Methuselah, ang magiging kalendaryo o batayan kung kailan dadating yung bahang gunaw. Pag namatay si Methuselah, yung judgment ng Diyos dadating sa earth, yung bahang gunaw. Kaya alam nyo, ito siguro, are you with me? Kaya itong si Enoch, kaya nagpakatino Kasi may judgment na dadating
Siguro ganito nangyayari dyan. Pag nilalagnat si Matusila, medyo kinakabahan na si Enoch. Lord, ito na ba ang sign na parating na ang inyong judgment? Kaya siguro ang ginagawa ni Enoch, talagang bumibili kagad ng bioplo, pinapa-check up sa Galvez, kumuha siguro ng ano tawag doon sa card na yon? HMO. Kasi delikado eh. Yun ang propesiya eh. Kapag namatay si Matusila, judgment na. Siguro kapag may ubo at sipon si Matusila, talagang naglalaga kagad ng amen? Ano yan? Ng oregano. Tapos nagchat-chat na sa group chat nila kung meron ba kayong honey. Nagpipiga na nagbababad na ng luya. Kasi delikado eh. Propesiya yun eh. Once na mamatay si Matusila, judgment na. Kaya sigurado, itong si Enoch, yung pag-aalaga niya kay Matusila, talagang tender care. Talagang inaalagaan talaga niya ng mabuti. Kasi yun ang kalendaryo eh. Delikado. Oh, listen carefully. Sa panahon natin, ano kalendaryo natin sa pagdating ng Panginoon? Para yung tribulation dumating na. Di ba yung mga rumors of war, yung famine, yung earthquake, ibig sabihin yan, malapit nang dumating ang Panginoon. Kaya kung minsan, alam niyo kung minsan naging turning point ng maraming mga Kristiyano, yung pandemic. Para sila magpakatino na. Yun ang naging turning point. Listen carefully. Kapatid, darating ang judgment ng Diyos sa mundo. Kaya, kung may natitira pa tayong panahon, do our best to serve the Lord. Amen? Sa ating mga Kristiyano, meron din pong tinatawag na judgment seat of Christ. At ito ay pagkatapos ng rapture. Haharap din tayo sa hukuman ng Diyos. Hindi para dalhin sa impyerno, kundi para magtuusan tayo kasama ang Diyos sa ating mga paglilingkuran at hindi paglilingkuran na ginagawa. Ngayon mga kapatid, nawa, isipin natin ito, seryosohin ito, na someday may judgment seat of Christ. Ito po ang nakalagay sa Bible, 2 Corinthians 5, verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Panginoong Kristo, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Ito, Brother Jaime, yung na kapag dinarang sa apo yung ginawa mo, na sunog, bad yun. Walang kwenta yun. Sunog yun. Pero kapag yung ginawa mong paglilingkuran sa Panginoon ay parang ginto, precious stone, pag dumarang sa apo yun, lalong kikintab yun. Ibig sabihin, good yun. Amen? Good yun. Kaya ang naging turning point talaga kay Matusila, nung maintindihan niya na ang kalendaryo para dumating na ang judgment ng Panginoon, yung anak ko, magpapakatino na ako. Amen? Wow, amen. We believe God is good. God is love. God is faithful. God is gracious. God is merciful. Slow to wrath. Alam nyo, church, binibigyan ng Diyos lagi tayo ng pagkakataon para magtapat na.
Siguro ito na magiging huling tanong ko sa preaching na ito. Sinong tao ang nabuhay na pinakamatagal na buhay sa mundo? Yung anak ni Enoch. Ilang taon siya nabuhay? Genesis 5:27. 969 years. Ano ibig sabihin nito, Sir Lester? Pinatagal ng Diyos ang buhay ni Enoch. Siya yung pinakamatagal para yung tao magkaroon ng tsansa na magbago. God is good. Pero yung tsansa natapos din after 969 years. Church, tatlong papala ko, hindi pa pala tapos. Anong turning point ang hinihintay mo para magseryoso ka na sa pagiging Kristiyano? Gusto mo ba ngayon na? O yung turning point na medyo masakit pa? O ngayong na-realize natin na mayroong judgment na parating? I pray to the Lord, kung wala pang turning point sa buhay natin, now is the right time na itong time na ito ang maging turning point for us to become faithful to the Lord. Are you with me? Tayong lahat, tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ipinakita nyo lang na hindi lang pala basta nabuhay si Enoch at nasa Bible quiz lagi na siya yung pinakamatagal na buhay sa mundo. Meron ka palang matinding layunin kung bakit mo binuhay si Enoch ng ganon. Para yung mga tao nung araw ay magsisi, magbalik loob, magpakatino, umayos ang buhay, sumunod sa inyong kalooban. Pero sad ang istorya na sayang ang 969 years. Pamilya lang ni Noah ang naligtas. Hindi na bago ang mga tao, hindi nagbago ang mga tao. Kahit binigyan nyo pa, Panginoon, ng warning, kahit binigyan nyo pa sila ng mga turning point, pero biniliwala nila ang turning point sa buhay nila. Hindi sila nagbago. Kami, Panginoon, lesson sa amin ito ngayon. Aral sa amin ngayon ito. Hindi aksidenteng mensahe ito. Meron kang gustong ipaabot sa amin. At ito ang mga katagang turning point. Patuloy kang mangusap po, Banal na Espiritu, sa aming mga puso. Kung minsan, hindi namin masyadong siniseryoso ang aming paglilingkod, ang aming buhay, ang aming patotoo, ang aming pagmamagulang. Nakalimutan namin, Panginoon, na mayroon ng tumitingin sa aming buhay. Now is the right time to consider the word turning point. Come on. Kung may naging turning point na, praise the Lord. Nagtatapat ka na ngayon dahil may naging turning point na, praise the Lord. Come to the Lord in prayer. Pasalamatan ng Panginoon. Kung wala pa, wag mo na, kapatid, paabutin na medyo masaklap na pangyayari para lang tayo magising. Huwag nang mangyari yung mauumpog pa tayo ng masakit na talagang iindahin natin at tayo magseseryoso na
sa buhay Kristiyano natin. Now is the time to consider yung salitang turning point. Na Panginoon, enough ang inyong mensahe. Ito ang maging turning point ko. To become faithful and to serve you more. Ama naming Diyos, salamat po sa napakaganda niyong mensahe sa amin ngayong umaga. Hindi mo lang kami kuminsan pinahirapan, hindi mo lang kami kuminsan binigyan ng ganitong mga problema. Kung hindi inadya mo, Panginoon, ang mga bagay na ito for us to realize kung gaano kakahalaga na paglingkuran. Hindi kami magtatampo, Panginoon. Kami magpapatuloy dahil mayroong turning point ang aming buhay. Salamat po. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.